Pupunta po tayo doon sa Pentecostes. No, tayo po mga charismatic, malaki po yung ano natin dyan sa Pentecost. Bakit? No? Kasi tayo naniniwala na tayo ay nabigyagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Pinanghahawakan natin yan na bumababa sa atin ang banal na Espiritu Santo. Amen? No? Natatandaan niyo pa ba nung unang araw kayo, no, yung pagkakataon na kayo ay nakaranas ng Life in the Spirit Seminary? Ako po, 1997 po ako pumasok sa ating community. Pero hindi po ako dito unang nagkaroon ng LSS experience. Alam niyo kung saan? Doon sa eskwelahan namin. No-required po kami. At hindi ko alam na Life in the Spirit Seminary. No? Tapos noon, nagsalita, hindi ko makakalimutan. Alam niyo, sabi niya, pakilala niya noon yung topic na yung God's Love. Sabi, ako si Joey Concepcion. Hindi ako yung milyonaryong negosyante. No, yung may-ari daw ng Cosmos, no, ng RFM. Na pagpumunta dito ay hahatid ng helicopter. Tapos nagkwento siya about sa pag-ibig, sa panliligaw niya dun sa babaeng kanyang minamahal. No? Tapos yun, hindi ko siya nakalimutan. Tapos, nagkaroon na po ng baptism. No? Sino yung mga nakakalas ng baptism? Ano yung mga umikot sa inyo? Ano yung mga nakita niya? No? Sa akin, para akong nakaramdam ng hangin na umikot sa buong katawan ko. Sarado lahat ng pintana ng simbahan. No? Nakapikit, tapos gano'n yung napairamdam ko, kala mo umiikot habang nagkaaroon na kambulis, habang kinakatay kambulis spirit. No? Tapos mga kapatid, iyon yung unang pagkakataon na tumayo ako sa harapan. Nag-share po ako. Ako na hindi naman nagpa-participate sa klase. Ako na hindi mahilig pumasok. Alam niyo kasi nung high school ako, sa isang buwan, 1 linggo lang pasok ko. No? Tapos, ako nag-share ako dun sa harapan ko, ano yung experience ko. Ayun yung unang pagkakataon na nag-share ako. No? Ngayon, tanong ko sa inyo, ano yung naramdaman nyo? Magkakaroon po kasi tayo ng sharing. Taas dito yung nakakaramdam pa. Si Sister Agnes daw. Sister Agnes, nagtaas ka ng kamay. Share mo yung experience ng Life in the Spirit Seminary. Yan. Unang Life in the Spirit Seminary ko. Bata pa ako noon. Siyempre, nung bata pa ako noon, kasi nasa kids ministry pa. So, hindi pa po ganun kaseryoso yun. Pero nung nag-adult po ako, ayan, eto na, dito na talaga yung nabuksan. Kasi po, noong time na yon, ang nakita ko po nung ako po ay nabaptize is yung sobrang liwanag. Patay ang ilaw, no? Kasi minsan patay ang ilaw, minsan na... Pero doon, nung time na yon is sobrang liwanag ang nakikita ko. Tapos, yung pakiramdam ko naman yung sobrang lamig. No, para kang pinuhusan ng yelo. Hindi naman kami naka-aircon that time. No, talaga hindi pa uso yung aircon na hindi talaga ganito kainit. No? So, yung normal lang na temperature, tapos sapat na yung ginhawa na merong electric fan, ganun po. Pero yung pong nung ako po ay nalihans at nabaptize po, una po nakita ko sa vision ko is yung sobrang liwanag. Napakaliwanag. Sobra yung hindi lang puti, kundi napakaputi na halos masisilaw ka sa puti. Ano po yun. Pangalawa po, yung pakiramdam ko po is sobrang lamig na parang kang binuhusan ng yelo. And then yung tinte, hindi ko na po alam, na-slay po ako. Na bumagsak po ako siya. Bumagsak po ako. No? So, yun po. Parang kasi nanghihina na yung tuhod ko.
Para siyang maghihina na yung tungkod ko. And then, sabi nga is, isuko mo yun, di ba? Huwag kang matakot kung ano man yung makita mo, kung ano man yung maramdaman mo, at kung ano yung pakiramdam mo na feeling mo is matutumba ka, hayaan mo lang yun. Let it go. Kasi meron namang mag-guide sa'yo. No? Meron namang catcher, meron mga auxiliary na nandoon sa paligid na pangangalagaan ka. So, yun lamang po. Ayun po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Habang nagsasalita po dito si Ate Agnes, na nilihan siya at na-strain siya, naisip ko yung sinasabi kanina ni Van. No, na dapat daw ang isang Katoliko, ang isang Kristiyano ay nagkakabunga. Hindi katulad ng puno ng ibus. No, kahit off-season po kasi, wala talagang bunga yung puno ng ibus na yun. Hindi naman tagbunga. Eh, nagutom ang ating Panginoon. Di ba? Pagkakita ng Panginoon, walang nasa mga pagkain, nasumpa. No, kasalanan naman ang puno ng ibus na walang. Pero hindi po ganun yung pinagkakahulugan mo. Hindi ganun kaano yung ating Panginoon. Kundi, para sa atin mga mananampalataya, na kahit hindi off-season, dapat makita sa atin ang bunga. No, ayun po yung sinasabi, di ba? Mapangkit ko rin kay Ate Agnes, no, nalayan siya. Alam niyo po ba, na si Sister Agnes sa darating na panahon siya na yun mo, layan sa atin. Di ba? No, may next seminar po, naka-schedule na po siya. Hallelujah. Nakatakot ko, baka pagkalayan siya, bumagsak siya. Malindat, no? Okay, sino pa po ang meron pong ibang naramdaman nung panahon ng kanyang life in the spirit? Sino dito yung naiyak? Oh, si Sister Linda. Nay, dito po kayo, kwento niyo po. Ito, hindi ko alam istorya ni Nanay Linda. Magandang gabi sa ating lahat. Makwento ko lang, nung ako yung unang nabaptisin sa Legazpi Towers, doon sa trabaho ko. Tapos, nung sinasabi na nga nilang ililehan, pinaupo kami ng ayos na upo. Tapos, nung sinasabi na nga nila na pumikit, wala akong iisipin ano pa man. Nakapikit ako, pero yung mata ko, lagi kong idinidilat kasi parang magsiseminar na pag kailang papikit-pikit pa. Nung talagang ipinigit ko na ng yung mata ko, tinuod ko na doon sa mga sinasabi nung nagdilayan. Habang nakapikit ako, hindi ko talaga napigil, basta inimig ko na lang noon, patawarin ako sa aking mga kasalanan. Tapos habang nakapikit ako, parang kinikilabutan ako, hindi ko maintindihan. Tapos nung pikit na talaga ako, may naglapit at bumubulungan na kung ano man daw yung dinadala ko, ibigay ko lahat sa Panginoon, sabi nila. Tapos sabi ko, lahat ng mga pagkukulang ko, lahat ng basta naramdaman ko nung kinikilabutan ako na parang gaganyan-ganyan lang ako, pero hindi naman ako natumba. Excuse. Tapos nung bandang muli na nga, tuloy-tuloy na yung pag-iyak ko na hindi ko naman pinipilit umiyak, pero tulong-tulo ang aking mga luha. Yun lang po, mga brad. Hindi mapigil yung pagluha. Kung nililinis yung ating pagkatao, no? Amen? O sino pa po ang naka-experience ng kanyang Life in the Spirit seminar? Sister Kako na si Sister Nanay Nene. Malakap po namin ang Panginoon. Ayan. Magandang gabi sa ating lahat. Ako rin po nakaranas yung sa CLSS. Kauna-unahan kong attend ng CLSS bago sa charismatic. Ganyan din ang nangyari sa akin. Kasi sabi ko, hindi mag-baptism na. Sabi ko, ba't kaya may ganito? Hindi, siyempre nakikinig lang ako kasi siyempre hindi ko pa naman alam kung anong nangyayari. Di nung yung mga nauna sa akin, pinapakiramdaman ko lang sila kung anong nangyayari. Kasi sabi naman
yung nagsasalita na ibigay lahat sa ating Panginoon kung ano man ang dinadala natin sa buhay. Lahat-lahat yun ibuhos mo sa Kanya, ibigay mo sa Kanya lahat, ipabayan mo sa Kanya lahat. Siyempre, nung mga panahon na yun, talagang marami akong dalahin sa pamilya, higit sa lahat sa asawa ko. Ang dami. Tapos nung ako na nandoon na, sabi natatandaan ko, batid, kung ano man ang nararamdaman mo sa mga oras na ito, ibigay mo sa Panginoon lahat, ang lahat ng mga dalahin mo, lahat-lahat. Tapos, nung nagsasalita pa lang siya, parang ang init-init ng ulo ko. Ang init. Sabi ko, bakit sabi ko ang init? Kanina hindi naman mainit. Tapos, parang bumaba yung init hanggang dito. Init na init talaga ako. Sabi ko, bakit? Sabi ko, Lord, lagi kong sinasabi, Lord, kung ano mang itong gagawin mo sa akin, pinaubayan ko na sa iyo ang lahat, sabi ko sa kanya. Tapos, nung habang parang lumalapit yung milyan sa akin, talagang init na init ako. Nung ginanyan na yung ulo ko, sabay nginig ng tuhod na isli ako, natumba ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Tapos nung nagising ako, may bumuhat na sa akin. Binuhat nila sa isang upo. Pagdating doon sa upo, para akong nalata. Lalata ang katawan ko, hindi ko alam kung anong nangyari. Wala naman akong sakit. Basta sinabi, yun ang natatandaan ko. Basta sinabi ko na lang sa Panginoon, Lord, ikaw na lang ang bahala. Ikaw ang nakakaalam ng lahat sa buhay ko. Ayun. Thank you po. Yan ang natatandaan ko. Wow naman. No? Napapawawak ko. Alam niyo bakit? Kasi imagine, natatandaan pa ni Nanay Nene kung ano yung sinabi sa kanya. No, napakatagal na ng panahon na yun. Ganon yung banal na Espiritu Santo. Di ba? Hindi mo makakalimutan talaga. Amen? Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. Meron pa po. Sa mga natin, papatalo ba kayo sa mga elder? Mga committed. Sister Renny, wala nun no? Kasal ng anak niya ng panahon na yan. Sino pa po? Sister Jane, huwag mo na pigilan ng sarili mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good evening po sa ating lahat. Ako naman, nung una na-experience ko yung sa Spirit of Love, unang-una sa Tayuman. Tapos, nag-CLSS kami doon. Tapos, nung nag-baptize na sila, ano din ako naramdaman ko na, umiyak din ako noon. Hindi ko mapigilan yung iyak ko. Sabi na, ganun nga rin ang naramdaman ko rin na, sabi sa akin na nung nag-ano sa akin, sabi niya, huwag mong pigilan. Sabi niya, kung ano man nararamdaman mo, i-puros mo. Sabi niya, i-ano mo. Tapos biglang nanginig yung buong katawan ko. Tapos natumba na ako. Nung natumba na ako, sabi sa akin, nung naano na ako, pinulungan na nila akong nanuman doon. Tapos matagal, tapos binuhat na nila ako, sabi ko, ano nangyari? Parang nanlamig ako na hindi ko maintindihan. Lata yung buong katawan ko. Yun po ang na-experience ko po noong una-una. No? Ano yung mga kapatid? Habang nakikinig ako, napagtanto ko na ilan sa atin dito, kabilang na ako, hindi naman dito nakapag-live in the Spirit Seminar. Hindi sa community natin. No, Sister Jean, nandun siya sa may Spirit of Love sa Tayuman. Si Nanay Linda, nandun sa may Ginaldo. Rose Boulevard, no? Ako, nandun ako sa Pampanga. Pero nagkatagpo-tagpo tayo dito, amen. At sa tagal-tagal ng panahon,
nandito pa rin tayo at nakaupo. Talapakan po natin. Ito, the shield of the Holy Trinity. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng the shield of the Holy Spirit? Pagpapakilala natin ng ating simbahan kung ano ang paniniwala natin sa banal na Santatlo. No? Yan. Kasi po maraming magpapaliwanag, halimbawa, ang banal na Espiritu, halimbawa sa kape. 3-in-1 coffee. Diba? Na ang Espiritu daw, ang Santatlo daw ay parang kape na mayroong creamer, may asukal, at may kape. No? Hindi daw po ganun. Diba? Hindi ganun. So ano ang paliwanag ng ating simbahan? Una, this is ancient Christian diagram is called the shield of the Holy Trinity, Scotum Fidei, shield of faith, because it's protect and defend the true Christian understanding to God. No? Ito, makikita natin dito na tinatawag itong kalasag dahil nagsisilbi itong proteksyon laban sa mga maling turo. Lahat tulad ng paniniwala ang mga Kristiyano ay sumasamba sa tatlong Diyos, no? Ang ideya na ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay isang persona lamang. Nagpapalit-palit lang ng papel. No? Ganun daw yung paniniwala ng iba, no? Pero tayo, bilang mga Katoliko, tayo ay naniniwala sa ang Ama ay the Father is, the Son is, the Holy Spirit is, may tatlo, no? Persona, mayroong tatlong persona na Diyos. Na sila ay, ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama. Itinuturo ng diagram na ang bawat persona ay tunay na Diyos. Ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, at ang Espiritu Santo ay Diyos. Ang tatlo is not pagkakaiba. Binibigyan din ito na bagamat iisa ang kanilang pagka-Diyos, ang bawat persona ay natatangi. Ang Ama ay hindi ang Anak ay hindi ang Ama, at ang Espiritu Santo ay hindi ang Ama. Pero meron silang isang kalikasan, no? Tatlong persona, ang ibig sabihin ng kabuuang diagram ay mayroon tatlong magkakaibang banal na persona. Three distinct divine person, ngunit isa lamang ang kanilang banal na kayahan at kalikasan. One divine essence. Ayan. No? Ayan. Sabi, this means the three distinct divine person and meron silang iisang banal na kalikasan. No? Makikita natin yung kabuuan na yan, yung tatlo na yan, makikita natin yan yung pagbibinyag kay Jesus. Nakita na yung anak, binibinyagan. Tapos, nagsalita ito ang kinalulugdan kong anak. Tapos, bumaba ang Espiritu Santo sa kanyang kalapati. Diba? Makikita yung eksena na yun ng sangkatlo. No, yung pinakamalinaw na pagpapaliwanag. The Father speaks from heaven, the Son is baptized, and the Holy Spirit descend like a dove. Bakit daw ito ay tinatawag na shield? Because it serves as a spiritual and doctrinal protection against misunderstanding and false teachings about God. No? Ito ay isang kalasag para sa maling paniniwala at pagpintindi kung sino ang Diyos. Diba? Tapos, it protects us from Christian worship three God.
Hindi tayo sumasamba sa tatlong Diyos. Hindi tayo, kung naprotektahan tayo nito na ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo are just three-person changing rules. Yun. Ano ang tinuturo ng shield na ito? No? Each person is God. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu ay Diyos. The Father is God. Sa Philippians 1:2. The Son is God. John 1:1. No? Sa John 1:1. Yung salita yan no? Pasimula pa'y naroon na ang salita. And the Holy Spirit is God. Sa Acts 5:3 and 4. No? Yan mababasa natin. Ito. But they are not each other. The Father is not the God, is the Son is not the Holy Spirit. Yun yung kanina sinabi ko. The mystery of Holy Trinity remind us that God is not selfish but eternal love and communion. The Father eternally loves the Son. Minamahal ng Ama ang Anak. Ang Anak eternally loves the Father. At ang Holy Spirit is bound of divine love. No? Nagbubuklod sa Ama at sa Anak ay ang pagmamahal ng banal na Espiritu Santo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At sa baptism sa ating binyag, we are invited into this divine relationship. Natatanggap natin ito sa pamamagitan ng binyag. Every time we make the sign of the cross, sa tuwing tayo ay nag-aantanda ng krus, tayong mga Katoliko ay naniniwala na tayo ay bahagi, we belong to the Father and to the Son and the Holy Spirit. Amen? No? Pagpapakita natin ang ating pananampalataya. Kaya huwag tayong mahihiya. No? Pag sinabi sa atin, ikaw yung mag-lead ng prayer. Eh dahil hindi mo alam yung reliyon ng iba, hindi ka na mag-aantanda ng krus. Di ba? Dapat tayo mamumuna doon. Amen? Baba ang Espiritu ng Diyos na gaya ng kalapati ng hangin. Hininga. Sa 1:3:8, ang hangin ay umiihip kung saan ito ibig. Tapos, apoy. Sino nagsabi ng apoy? Apoy, si Sister Abanji. Sa Gawa 2:3, may nagpakitang parang bilang apoy na lumupag sa bawat isa sa kanila. Yun ang nangyari sa Pentecostes. At ang sunod ay sa tubig na buhay. Sa John 7:8, mula sa kanilang puso ay dadaloy ang mga ilog ng buhay na tubig. No? Tapos na yung pa. Ito, langis, anointing oil. No? Sa Gawa 10:38, pinahiran ng Diyos si Jesus ng Espiritu Santo at kapangyarihan. At ang muli, seal. No? Episode 1:13, kayo'y tinatakan ng pinangakong Espiritu Santo. Kaya ang mga charismatic, merong tatak. Kaya kahit matagal ka lang hindi dumarating yung panahon, bumabalik ka. Diba? Tumanlayo ang nangating. Na? Babalik ka. Kasi meron kang tatak ng Espiritu Santo. Natatakan pa na, sabi ni Bajun. Ulan siya kanina. Diba? No. Ayun laging inaantay ni Sister Carol pag nagsalita si Brother Jun mga panahon na yung bigla tatagos yung pagka tumawa, narinig mo, tatalsik yung kaluluwa. Ayan. So dahil yan, ang Pentecostes, bakit ba ito ang kaarawan ng ating simbahan at gaano ito kahalaga sa ating pananampalatayang Katoliko? No? Bakit ba ito yung naging kaarawan ng simbahan? No? Sa isahin na natin. Ang Pentecostes ay nagmula sa salitang Grego na ang ibig sabihin ay Pentecostes na nangangahulugan ng
Ika-50, ipinagdiriwang ito, bakit ganito ito hindi kasya? Nga huling 20, pinagdiriwang ito, eksaktong 50 araw matapos ang linggo ng pagkabuhay, Easter. Tapos, nung panahon ng lumang tipan, ano ang connection sa lumang tipan? Orihinal na kapistahan ng Hudyo, Feast of Figs Shavuot, para sa pagsasalamat sa ani at pag-alaala sa pagbibigay ng kautusan kay Moises sa bundok Sinai. No, natatandaan po natin, after ng 50 days mula nang binabalik Moises, no, yung pinakita, yung lahat sa mga Israelita, yung tablet, no, yung 10 utos. No, yun yung ka-counterpart. No? Pinapakita ang koneksyon sa lumang tipan sa bagong tipan. Noong unang panahon, nagtipon ng mga Hudyo sa Jerusalem para sa Shabbat upang ipagdiwang ang pagtanggap sa kautusan. Ang katuparan naman ay hambing ang batas ng Sinai. No? Tapos dito sa atin, kung saan yung Pentecost, tandaan na ito, no? Nung panahon ng lumang tipan, itinatak yun sa bato. Di ba? Tinatak sa bato yung utos. Samantalang, yung panahon ng Pentecostos, itinatak yun sa mga kaluluwa ng bawat mananampalataya. No? Ang aking itatanim ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. Amen? Hindi na lang nakatatak sa bato ang kautusan, kundi sa puso ng bawat isa. So, ang banal na pangyayari sa Pentecostes, ito, kwento natin. Nagkatipon-tipon lahat sila, noong panahon po ng Pentecostes, nandun po sila sa isang lugar na pinatawag na upper room. No, sa taas na silid. No? Nagkatipon-tipon silang lahat sa isang lugar. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinakaroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. No? Ang una na simbolong nakita natin dyan ay dilang apoy. Ito ay sumisimbolo sa banal na presensya, sigla ng misyon at paglilinis ng Diyos sa puso ng bawat mananampalataya. At ang sumunod, hangin. Ito ay sumisimbolo sa Espiritu ng Diyos, hininga ng buhay. Ruwa na nagbibigay ng bagong lakas at banal sa buhay ng simbahan. Yung pong hangin na nandoon, na umikot, no, nanaramdaman, nanalanghap ng mga alagad, ito rin yung isang hangin na ibinigay ng Ama nung nilikha si Adan. No? Hiningan. Ruwa. No, yung same breath na binigay ng Diyos Ama nung nilikha niya si Adan. Ganun din yung naranasan ng mga alagad ng panahon ngayon. Amen? Wika, nagpapakita na ang Ebanghelyo ay universal para sa lahat ng bansa, kultura at lipi sa buong mundo. Alam nyo, nung nagsasalita, tandaan natin, hindi ito kaguluhan. Sabi kasi, gulo. Mga lasing yung tao na yan. Alas 9 ng umaga, lasing yung tao. No, hindi ito kaguluhan. Ito ay banal na pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu Santo. No? Sila po ay nagsasalita sa iba't ibang wika.
Halimbawa, ako nagsasalita, si Pedro. Ikaw, Kapampangan. Sino dito Kapampangan? Ako nga, ang taas na kamay ko. No? Anong buhay mo? No? Bekeni. Nagsasalita ako sa wika na ito, pero naiintindihan mo yung sinasabi mo. Naiintindihan mo ko. Tagalog yung sinasabi mo, pero naiintindihan ako ng Kapampangan. Naiintindihan ako ng Bicolano. No? Ganun. Kita nyo? Ganun yung banal na Espiritu Santo. Tapos, pinapakita dito kung saan yung pangyayari, pinagkakalunan pangyayari sa panahon ng Torre ni Babel at ng Pentecostes. Ano ba yung yung ano nila, tupog, ano nila? No? Ang Torre ng Babel, dahil sa kasakamihan, pagmamataas at paghimagsik ng tao laban sa Diyos, ang isang katauhan ay nahati at nagkawatak-watak, nagkaiba-iba ng wika. Dahil gusto ng tao na marating yung kalangitan sa pagmamataas niya, kasi pag nandun sa tataas, para na raw silang Diyos. Ang ginawa, ginulo sila. Pinag-iba-iba yung wika nila kasi isang wika lang nun eh. Dahil hindi na sila nagkaintindihan, hindi lang nila natuloy yung paggawa ng Torre. Samantala, nung banal na Espiritu Santo, nung bumaba, nagkaintindihan sila. Nagkaunawaan sila. Nagkaroon ng pagkakaisa muli. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Yan. Ang kawalan ng pagkakaunawaan ay nagbunga ng kalituhan, pagkahati-hati ng mga bansa at espiritual na paglayo sa lumika. Nag-aalisan sila eh. Di ba? Nag-aalisan, nagkawatak-watak sila. Samantala, sa Pentecost, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, iba't ibang wika ay naging tulay ng pagkakaisa upang maunawaan ang iisang mensahe ng kaligtasan ni Kristo. Kaya ngayon, ang ating simbahan, kahit iba-iba ang wika natin, iisa lang ang ginagawa natin. Iisa lang ang pananampalataya natin. Amen? Kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung pagbasa ngayong araw na ito dito sa Pilipinas, ganun din yung pagbasa doon sa Roma, sa Espanya, diba? Sa Africa. No? Ayan yung ating simbahan. Ang Babel ay pagkawatak-watak, ang Pentecost ay pagsama-sama. Sinasalamin nito ang pagpapanumbalik ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Ayan po. Yung Torre ng Babel at ang Pentecostes. Next. Yun. Ang pagsilang ng simbahang Katoliko. Misyon at pundasyon ng simbahan. Ano daw ang pundasyon ng simbahan? Itadatag ni Jesus ang kanyang simbahan kay Pedro. Tama? Ikaw, Pedro, sa ibabaw. Ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng patong ito ay tatayo ko ang ating simbahan. Mga kapatid, totoo na nagtayo ng simbahan ng ating Panginoon. Nagtayo siya ng iglesia. Hindi po to invisible church. No? Yung paniniwala nila na ang iglesia daw ay isang invisible church. Hindi daw po yun konkreto. No? Next one. Ito ay nagsimula sa araw ng Pentecostes, tumanggap ng kapangyarihan ng mga apostol at formal na nagsimula ang
pampublikong misyon at pangangaral ng simbahan. No? Nag-umpisa dito sa Pentecostes. Yung formal, no? Na pangangaral ng mga apostol. Di ba? Diyan nag-umpisa. Dito na unang umiral yung magisterium na pinag-uusapan natin. Di ba? Andyan lahat sila yung mamumuno ng simbahan. At dito unang naganap ang unang sermon at ang unang binyag. No? Unang sermon at ang unang binyag. Ang mga tong namanggap sa kanyang salita ay nabinyagan at nailagay sa araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nung nangagal si Pedro, nung salita siya, nung araw ng Pentecostes, ayun yung unang pangangagal niya bilang isang papa. At meron 3,000 mga mananampalataya na nabinyagan nung araw na iyon. Kasama doon bata. Diba kasi daw, hindi naman kasama, wala namang binabanggit, nabibi pa lang, kailangan ng binyagan. Okay. Katibayan laban sa invisible church, ayan. Nagtatag si Kristo ng isang nakikitang visible institusyon na may pamumuno at sakramento. Si Jesus mismo nagtatag siya, no? Ng visible na institusyon. Hindi invisible, hindi personal lang. No? Kundi kailangan ng komunyon, no, ng pananampalataya. Ngayon, bakit si Pedro ang unang nagsalita? Nakikita niyo? Kasi nga, siya yung leader na dahil na ni Kristo ay tinalaga. Ang katotohanan sa Pentecostes, nang magkagulo ang karamihan dahil sa himala ng mga wika, hindi nagsalita ang lahat ng walang kaayusan. Si Pedro ang tumayo bilang pinuno. Ngunit si Pedro kasama na 11 ay tumayo. No, siya yung nagpaliwanag sa kanila. Siya yung nag-aral sa kanila. Pinangaral nila ang mabuting balita. Diba? Ganun ang nangyayari ng panahon na yun. At ito ay katuparan ng salita ni Kristo tungkol sa premasiya o Petrine primacy. Patatagin mo ang iyong mga kapatid. Ito yung sinabi niya kay Pedro. Patatagin mo ang iyong mga kapatid. Pangalawa, pakainin mo ang aking mga tupa. Kaya si Pedro yung unang papa. Nandun yung ibang alagad bakit siya tumayo? Kasi sa kanya ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Naintindihan niyo? Amen. Ipinakita ng Pentecostes ang biblical at historical na ugat ng papado o papasi bilang gabay at tagapagtanggol ng pananampalataya. Anong sabi sa magisterium? May authority, no? Ang Espiritu Santo at pamayanan, pagsusiri sa moderno kaisipan, meron din. Ayan. Maling pagpapanaw ng sabihin, kailangan ko lang si Jesus ng pribado. Hindi ko kailangan ng maling pananaw daw. Ang sabihin, kailangan ko lang si Jesus ng pribado. Kailangan diretso lang ako. Pag nagdarasal ako, dun diretso ako sa langit. Pag may kasalanan ako, hingi ko ng tao. Maling kaisipan daw yun. Kailangan ko lang si Jesus ng pribado, hindi ko kailangan ng simbahan. Ang individualismo, ito ay salungat sa plano ng Diyos. Bumaba sa isang pamayanan. Ang Espiritu Santo ay hindi dumating sa mga nag-iisa. Hindi sa pamayanan nagkakaisa at nagdarasal. No? Yung mga alagad ng panahon na yon, magkakasama. Hindi sila iba-ibang lugar at pumunta doon yung banal na Espiritu Santo sa isang lugar na yon at yung isa pumunta doon.
No, kundi magkakasama sila. Ganon yung pamayanang ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Ang mga apostol kasama ang Birhen Maria. Kasama ba si Birhen Maria noong panahon ng Pentecost? Kasi kaninang binasa ko, wala si Maria. Nung bumaba, nandun yung apostol. Tanong, kasama ba si Maria? Ha? Sister Banji, kasama nandun ba si Maria noong Pentecostes? Ha? Opo. Sino dito nagsasabi nandun si Maria noong panahon ng Pentecostes? Taas ang kamay. Sino nagsasabing hindi? Taas ang kamay. Ayun. Iisang simbahan, iisang aral. Hindi nagdala ang espiritu ng libu-libong hiwa-hiwalay at magtutunggali ang sekta. 40,000 plus na po sila ngayon. No? Sila mismo iba-iba aral. At nagtutunggali ang sekta. Sila ay nagbuo ng isang katawan na may iisang doktrina at pananampalataya. Sabi ko nga sa inyo, yung pananampalatayang katoliko, yung tradisyon, di ba? Yung sacred tradition, simula pa ng panahon ng mga apostol, ayun na yung pananampalataya natin. Ayun na yung doktrina natin. Hindi nagbabago yun. No? Ayun sa banal na kasulatan, may iisang katawan at iisang espiritu. Kung paano kayo tinawag din naman ng iisang pag-asa sa pagtawag sa inyo. Ilan ang katawan? Ilan ang espiritu? Diba? Ilan ang ulo? Sino ang ulo? Si Kristo. Tayo ang katawan na may iba't ibang bahagi, subalit si Kristo ang ating ulo. Amen? Si Maria sa Pentecostes, ito na. Ang katibayan sa kasulatan, no? Ang lahat, baba po tayo sa gawa. Kanina, gawa 2 yung binasa natin. Ito, gawa 1:14. Nauna, isang lugar lang yun. Ang lahat ng mga ito na may pagkakaisa, nalalangin yan, ang lahat ng mga ito ay may pagkakaisa at nagpatuloy sa pananalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Nandoon siya sa Pentecostes at siya ay nananalangin. No? Ayon sa katekismo, hindi sinasamba ng mga Katoliko si Maria, ngunit kinikilala natin ang kanyang mahalagang papel sa kaligtasan. Naroon siya, nananalangin, sumusuporta kasama ang mga apostol sa kapanganakan ng simbahan. No? Yung birthday ng simbahan, nandoon si Maria. Kung paano kasama siya sa kapanganakan ni Jesus, kasama rin siya sa pagsina ng kanyang mystical na katawan. Ang simbahan, siya ay tunay na ina ng simbahan. Kaya po, pagkatapos ng Pentecostes, ng 24, di ba? Yung 24, Pentecost. Pagdating ng 25, ang celebration, alam niyo kung ano? Mary, Mother of Church. No? Kapistahan ni Maria, ina ng simbahan. No? Pwede ba yun yung banal na Espiritu Santo, ibinigay kay Maria, ay yung lumukob sa kanya. Di ba? Kaya siya nagdalang tao. Kaya alam niya Maria na darating ng ako na yun, yung banal na Espiritu Santo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa Pentecostes, tinupad ni Jesus ang kanyang mga pangako. Bago umakyat sa langit, nangako si Jesus na hindi niya iiwang ulila ang kanyang mga alagad. Sabi niya, at hihingi ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isang patnubay upang makasama ninyo magpakailanman.
Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ano daw ang pinatutunayan nito? Si Jesus ang Diyos ay tapat. Tinutupad ni Jesus ang bawat kanyang pangako sa kanyang mga hinirang. Banal na ang mga apostol ay binigyan ng lakas at karunungan na hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Amen? Amen. At ginagabayan sila ng simbahan. Ang simbahang katoliko ay hindi lamang tao ang nagpapatakbo, kundi ginagabayan at pinuprotektahan ng Espiritu Santo laban sa pagkakamali sa aral. Amen. No, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Jesus, bago dumating ang Pentecostes, nung namatay ang ating Panginoon, nagpapahayag siya, di ba? Tapos dumating yung kanyang kamatayan, dumating yung pag-uusik. Pinako siya ng krus. Yung mga alagad, natakot. Depende nila natakot. No? Kasi sila nasusunod dun eh. No? Si Bato nga, natakot eh. Kaya ngayon, si Jinko eh. Takot na rin. Ngayon, na sila. Hindi ko ba nasabi yun? Natakot. Kasi sila yung isusunod eh. At naniniwala ba sila sa mga alagad na yun na mabubuhay ang Panginoon sa Kristo? Isipin natin. Sinasabi ni Jesus na mabubuhay siya pagdating ng 3 araw. Pero naniniwala ba yung alagad na mangyayari yun? Hindi. Di ba hindi? No? Kasi wala pang nangyayaring ganun. Amen? Takot at natakot sila na sila ang susunod na huliin. Takot at pagtatago. Kinagabihan ng araw na iyon, ang mga pintuan ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad ay nakasara dahil sa takot nila sa mga Hudyo. May sumunod. Pasilip-silip. Patago-tago. Eh may nakakita. Nung nakita siya ng ibang mga tao, si Pedro na dati matapang na sumusunod kay Jesus, ngunit sa takot, ilang beses tinatwa ang ating Panginoon. Ilan? 3. Ilang beses tumalawak ang ano? 3. Yan. Ang takot ay nagdala sa paghihinayang sa puso ni Pedro. Pagkatapos noon, naghintay sila at nagdasal. Pagkatapos ng pagkakat na Jesus sa langit na natin, tapos nagkaroon na ito, yung nagkaroon na ng resurrection. No? Muli na buhay ng ating Panginoon sa Diyos. Nagkaroon na sila ng pag-asa. At simula noon, pero hindi pa ganun kalakas yung kanilang loob. Kasi inaantay pa nila ang Espiritu Santo, ang pagbaba ng Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoon. No, naghintay sila, nagdarasal. Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, nanatili silang nakatipon sa upper room. No, doon. Kasama si Maria, ina ni Jesus. Naghihintay sila sa ipinangako ng Espiritu Santo. Amen. Pagkatapos ng Pentecostes, pagdating ng Espiritu Santo, may tunog na gaya ng malakas na hangin, mga dila na parang apoy na nagpakita sa kanila. Napuspos sila ng kapangyarihan at kapanatagan. Nagkaroon sila ng tapang na mangaral, hindi na natakot, matapang na ipinahayag si Kristo at handang magdusa. Hindi sila natakot sa pagbabanta at pagkakulong dahil kay Jesus. Mas nanatili silang matatag sa kabila ng mga pag-uusig. At patuloy na nagpalaganap ng Ebanghelyo at nakarating sa atin ngayon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.